Magandang araw mga kaibigan, no? Tayo ay nandito na ngayon sa ating panibagong pakulo. Ito tinatawag natin na Apologetic Series. Ang ating episode ngayong araw na ito ay may kinalaman po sa pananampalataya ng Katoliko patungkol sa tema na tunay na iglesia. At ang tampo ko pong episode sa inyo ngayon is sapat na ba na taglay ang pangalan ng iglesyang umamay-ari ni Kristo para inyong sabihin na kayo ay nasa tunay na iglesia niya. So, ibig sabihin, sa mga bago pa po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Okay, sapat na ba sa isang samahan o iglesia o sekta na sabihing sila ay nasa tunay na iglesia dahil ang kanilang pangalan ng kanilang samahan ay may pangalang Kristo? Sapat na ba yon? Ang sagot ay hindi. Alam nyo kung bakit? Kasi marami kasi nakiklaim na sila daw ay iglesia ni Kristo, hindi naman totoo. Kaya na lang halimbawa, yung kilala sa Pilipinas na iglesia ni Kristo, tatag lang naman ni Felix Manalo. Bakit? Sila ay nagsimula lang nung si Felix Manalo ay iniwanan ng Seventh-day Adventist. Iniwanan ng Seventh-day Adventist, tapos nagsaliksik, nag-aral. Kung panunoodin nyo yung kanilang pelikula doon sa Felix Manalo na pelikula, and then pagkatapos nun is nagkulong sa loob ng kwarto 3 araw, 3 gabi. Paglabas, dilat-dilat pa siya ng kanyang mata. Tapos sasabihin niya na siya daw ay sinugo, siya daw ang sugong sinasabi sa Bible. Nabaliw na, no? Masasabi ba nila kagad sila ito na iglesia ni Kristo? Ang sagot ay hindi. Kahit pa anong claim ang gawin nyo, meron Church of Christ, meron Church of Jesus Christ and Latter-day Saints. Ngayon na lang halimbawa itong si Joseph Smith. Siya ay umalis sa iglesia. Di ko alam kung Katoliko ba siya galing o sa ibang sekta. Ang alam ko lang, naghanap daw siya ng tunay na iglesia, hindi na daw niya matagpuan. Based sa kanyang video episode, meron siyang kasing video history. Binotismuhan siya pero di daw niya naramdaman ng Holy Spirit, sabi niya sa kanyang video. And then pagkatapos nun is pinagpalagay niya na wala na ang iglesia sa mundo. Ganun. And then dumating yung pagkakataon na naisip niya na maglakad sa kagubatan. Sa kagubatan doon niya na-meet si Kristo daw at ang Ama. Sinabihan siya, Joseph Smith, huwag kang umanib sa alinmang simbahan sa mundong ito, sapagkat silang lahat ay mali. Kumuntik na sana akong maniwala. Kaso ang karugton, silang lahat ay mali. Anong silang lahat? Pati ba naman yung iglesyang tinayo niya, dinamay niya. Kaya hindi ka panipaniwala. So, pagkatapos, inordinahan daw siya gamit ang Melchizedek priesthood. Ba't na i-ordain sa iyo? Merong na-ordinahan sa simbahan. Sana makakamit mo lang yung Melchizedek priesthood na yan kung bishop ng Katoliko ang nag-ordain sa iyo. Kaso hindi.
Straight to the point. Hindi ang bishop ng Katoliko ang nag-ordain sa iyo. Therefore, isa lamang yung matinding kahibangan. Ngayon na nangyari. Pagkatapos nun, siya ay binautismon ba yun o inordinahan? Inordinahan daw gamit ang Aaronic priesthood. Aaronic, tinanggal na nga, ibabalik pa sa'yo. Basahin natin, ano? Yan ay nasa ano Hebreo Hebreo 7:11 hanggang 12. Babasahin ko sa inyo, tingnan niyo ha. Anong sabi dito? Ayan. Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggagaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito, ang pagiging matuwid, hindi na sana kinakailangan pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ng pagkapari, kailangan ding palitan ng kautusan. Ano ang pagkaparing papalitan? Ang Aaronic priesthood. Papalitan yon. Pagpapalitan, kung ang pagkapari ay papalitan, kailangan ding palitan ng kautusan. So yung Aaronic priesthood, tinanggal na ni Kristo yon. Hindi na kinikilala ng mga Kristiyano ang Aaronic priesthood, pero sa Judaism, kinikilala pa rin. Pero sa Kristyanismo, hindi na kinikilala yon, yung Aaronic priesthood na yon. Tapos, ibabautismo kay Joseph Smith. Pinalitan na nga eh. Ibig sabihin, pag pinalitan, inalis na. Pag inalis na, hindi na ginagamit. Tapos, ibibigay kay Joseph Smith. Ano ba naman yan? Yan talaga ay isang matinding kalokohan. Hindi yan ibibigay kay Joseph Smith. Alam nyo kung bakit? Kasi inalis na. Pinalitan ng Melchizedek priesthood. Ano nangyari? 7:13. Ang ating Panginoong Hesus na siyang itinutukoy na ipinalit sa mga pare ay kabilang sa ibang lahi dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Juda at hindi kay Levi. Sa madaling salita, si Kristo ang ipinalit. Si Kristo naman na siyang ipinalit sa Aaronic priesthood nag-ordain ng mga apostol. Yung mga apostol naman nag-ordain ng mga bishop, nag-ordain ng mga deacon, nag-ordain ng mga pare. Tapos biglaan lalaktawan lang lahat ng mga yon para lang maordinahan si Joseph Smith. Talagang matinding kalokohan yan. Huwag kayong paniwala sa mga yan. Sapat ba ang Assemblies of God? Sapat ba ang pangalan na nakalaga sa kanilang samahan? O sabihin sila ay tunay na? No. Bakit? Kahit toyo ilagay mo sa lalagyan ng Coke, para pa rin Coke, pero toyo yun. Okay? Hindi nagbabago ang totoo. Palitan mo man yan ng balat, hindi nagbabago ang laman. Ganun pa rin yun. Sa madaling salita, kahit na anong claim ang sabihin nila na sila daw ay siya daw binigyan ng Aaronic priesthood, kalokohan lahat ang mga yon. Kaya hindi sapat ang pangalan. Lagay. Multipla ko dito ha. Hindi sapat ang pangalan na taglayin ng isang samahan para sabihin niyang sila nga ay nasa tunay na iglesia. Dahil pag sinabing tunay na iglesia, kailangan proven by reality and by history ng iglesia kinaaniban mo ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Ngayon kung iglesia kinaaniban mo, tatag lang ni Joseph Smith, tatag lang ni Felix Manalo, huwag kayong maniwala dyan. And hindi totoo yan. Kahit na anong sabihin nila, hindi mangyayari na ang kakasulpot lang magiging tunay. Hindi nila pwede i-apply dyan yung sinasabi, may mauuna na mahuhuli at may nahuhuli na siyang nauna. Bakit? Kung uunawain mo ang context ng talatang yan ay hindi tumutukoy sa pagsulpot ng isang samahan. Okay? So, sa ating apologetic series, nawa po ay inyo pong sundan, no?
Sundan po ninyo ang bawat episode po ng ating apologetic series para sakali may maka-encounter kayo, alam nyo na kung paano sagutin. At sana po i-take note nyo po yung aming mga pagsagot dahil magagamit nyo po yan sa inyong mga nakakatalakayan na ibang sekta. Malaki po ang tulong po nito. Iisa-isa, ayoko po na banggitin sa isang episode yung buong aral. Bakit? Hindi yan ma-absorb niyo, kaya isa-isahin ko na lang. Isa-isahin ko sa inyo na sapat ba na sa pangalan may nakalagay na Kristo para sabihin sila ay nasa tunay na samahan, hindi sapat yun. Halimbawa, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligid sa liga ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated or Members Church of God International, umanib daw. Alain mo, umanib daw. Kailan umanib? Ang pagkakaalam ko, pag alis niya doon sa samahan ni Nicolas Perez, ito natawa ko to sa sa analogy namin ni illustration na ginawa namin ni Larry Silva. Unawa ko sa inyo, halimbawa. Ito, para madali nyo makita ang kapalpakan nila. Halimbawa, sakulan na natin. Halimbawa, ito, halimbawa, ito ang tunay na iglesia. Tapos sabi ni Eli Soriano, ito Eli Soriano, na siya daw ay umanib sa tunay na iglesia. Ang tanong, kailan siya umanib? Yung mga membro niya dumaan sa mass indoctrination, dumaan sa baptism committee, nabautismohan bago naging membro. Lahat ba nung umaten ng kanilang doctrinal ng kanilang mass indoctrination, lahat ba nang umaten doon na hindi nagpabautismo naging membro ba? Di ba hindi? Nakinig yun. Nakinig pero hindi nagpabautismo naging membro ba? Hindi rin. Hindi naging membro. Ngayon, yung mga nagsialisan sa kanilang samahan at nagtatag ng panibago gaya ni Willie Santiago, iniklaim niya, sinusunod nila lahat ng mga utos sa Biblia. Pero hindi siya umanib sa samahan ito kasi nilayasan niya. Ang tanong, member ba siya ng MCGI? Hindi rin. Ang MCGI ba mismo na umanib daw? Nangyari ba yun? No. Bakit? Matapos iwanan, ito yung kay Nicolas Perez. Matapos iwanan ni Eli Soriano ang kay Nicolas Perez, yan, ang iniwanan, nagtatag siya ng panibago, kanya pinarehistro. Tapos yung mga tao na bautismuhan, dito umanib sa kanyang samahan. May naanib ba rito? Wala. May naanib ba rito? Walang naanib dito. Dito naanib sa kanyang samahan. Sabi niya, umanib dito. Umanib ba? Tanungin mo, kailan siya umanib? Ang sagot, wala. Bakit? Claim lang yun na umanib daw. Never umanib. Sapat ba na sabihin, ay, kami ang Church of God. Sakay ka ng truck, nakalagay dyan sa Caratola, Roma. Huwag kang magtaka. Dadaling ka sa Roma. Iba namang klaseng yun, mindset yun. Tapos nakalagay dyan sa Diyos, dadali ka talaga sa Diyos. Paano ka dadali sa Diyos? Doon ka kay Soriano nagpamiyembro. Sapat ba ang pangalan ni Kristo nasa pangalan ng isang samahan? Sabihin na sila ay tunay? No. Ang batayan na para malaman na kung tunay kang iglesia kinaaniban mo, kailangan ng iglesia kinaaniban mo ay nasa edad na 1,992 years old. 2025 way back to the first century, it's 1,992 years old. Kailangan nandoon ng edad ng iglesia kinaniban mo. Pag wala doon ng edad, nasulpot yan. Kaya ito po si John Lo Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.